Ang mga larawan ay tulad ng mga pintang nagdadala ng kwento ng pamilya at alaala. Sa bawat kuha, nalilista nito ang mga masayang sandali, nagdadala ng init ng pagmamahalan at pagkakaibigan. They're like a visual scrapbook that holds the warmth of shared experiences, creating a bridge between yesterday, today, and tomorrow. Pag naluma, papalitan. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Bumili ka na muna ng ulam sa labas, oh. Ma, ano to? Hiwalay na kayo? Pag-iusap yan, huwag yan. Ma, wala na ba talaga yung pag-asa ni Papa? Di nyo na ba mahal ang isa't isa? Ano ba kung sinisigawan? Ay, mali. Hindi mo na ba talaga siya minahal? O ano ba dapat ang tanong ko? Minahal mo ba talaga siya? Yan, pumasok ko na muna sa kwarto. Pagod ako. Kainis naman, Ma eh. Alam mo bang pagod din ako? Nasira lang naman tong pamilya natin eh. Inuulit-ulit yan, pumasok ko na muna sa kwarto. Ano ba kasing dahilan ng paghihiwalay nyo? Bakit ang random? Bakit biglaan? Ayaw na ba sa atin ni Papa? O ayaw mo na sa kanya? Anak, nagpapag! Sabi, pumasok ka na muna sa kwarto eh! Anak, bigyan pasensya, hindi ko sinasadya. Di na natin ito maayos, Ma! Anak, Di na natin ito maayos, Ma! pasensya na, anak, yan. Ano ba? Yan. Tagal na nito ah. Tagal na nito ah. Tagal na nito ah. Uy, Lian, alam mo ba? Nung nakaraang linggo, pumunta kami sa mall. Madaming pogi. Kaso andun si Mama eh. Uy, ba't ang tahimik mo? Baka bad mood. OMG! What's that? OA? Familiar to ah. Si mama mo? Hala, oo nga. Kita ko to sa kwarto ko kanina. Nanadya ata to si Mama. Sino yung lalaki? Affair? Di naman ata. Bata pa sila dyan, no? Di na yung mahalaga sa akin. Ang importante sa akin ngayon, malaman ko kung sino to sa buhay ni Mama. Malamang may kinalaman to sa pagwatak-watak ng pamilya ko. Hindi ka naman. Hindi naman ata. Basta, wala na akong pake. Kailangan ko malaman kung ano namamagitan sa dalawang to. Ay, gusto mo tulungan kita? Paano? Hindi ba classmate mga mama natin noon? O edi, tatanungin ko. Magandang ideya yan. Tatanungin ko din si mama. Ano? Gusto mo ba? Pwede naman. Sama ka na lang sa akin sa bahay. Sige. Ikaw, Wilson, sama ka? Di na. Uwi si mama sa bahay. Wow! Baka naman pakurot ng lechon. Uy, walang handa. Zero, lagi naman may pakain sa inyo kapag umuwi si Tita Gia. Wala. Hayaan mo na yan siya. Sa bahay na lang tayo. Naku, Bes!
Baka maling akala ka lang. Malay mo, pinsan lang. Pinsan, sobrang close nga nila oh. Kulang na lang, magpalit sila ng mukha. Baka BFF lang, te. Parang tayo lang. Malalaman din natin yan ngayon. Diyan ako kain ha. La, ay pala desisyon. Joke! Tara, pasok ka na, Bes. Hi, Ma! Kaibigan! Ba't nakabisita ka? Paano po, Tita Bella? Naku, Ma! Maraming tanong yan si Leyan. Mag-ingat ka. Ganon? Wala naman akong nagawang payment so far. Tita naman. Halika na. Makain na tayo. Tita Bella, may tanong ako. Ano ba yun? Kilala niyo po ba to? Ay! Saan mo nakuha to? Bigas na lang si Kels ko. Bakit, Ma? Kilala mo? Di ko alam kung pwede pa akong magsalita. Matagal na panahon na kasi to. At saka, hindi din ako sigurado kung dapat mo malaman mo yan. Okay lang po, Tita. Promise. Di ko pa sabihin kay Mama. Sige na, Ma! Nababalo na tong best friend ko, oh. Si Miguel Tulian, hindi ko alam kung paano sila naging ganyan ka-close ni mama mo. Ang pagkakaalam ko, laging silang nag-aaway. Ang mama mo kasi dati Lian, matalino. Laging ibabaw ng honor list. At laging pambato ng photography contest. Kung baga, role model talaga siya ng junior namin. At tong si Miguel naman, parang aso, laging nakabuntot kay Griselda, pero sa honor list. Minsan, si Griselda ang number 2, tapos si Miguel naman ang number 3. Minsan naman, si Miguel ang number 2, si Griselda naman ang number 3. Eh, sinong number 1, no? Hindi na mahalaga, anak. Ano pa ba? Tapos po, anong nangyari? Yun, nagkamabutihan. Oras ang nagpasya. Naging... Sige, kumain na kayo dyan. Pwede? Ano mo sasabi mo sa mga taong hindi naniniwala sa'yo? Anak, kumain ka na ba? Nakukuha mo sa artista noon at mayor ka na ngayon. Anak? Lian? Lian? Buksan mo ang pinto. Alam mo bang hinihintay kita para sabay tayong kumain sa labas? Saan mo gustong kumain, anak? Sa Jollibee? Anak, sorry hindi ako nakapagluto ah. Anong di ka nakapagluto? Eh, di ka naman talaga marunong magluto. Kasi busy ka sa trabaho mo. Busy ka sa pag-film mo ng bulok ng kumpanya. Anak, bakit ang bastos ng bibig mong yan? Anak, hindi mo alam ang trabaho ko. Dahil dun, napag-aral kita. Bullshit, ma! Trabaho ka talaga? Sa kanya ka ba pupunta ka na nagtatrabaho ka? Saan mo to nakita? Nakialam ka ba sa mga gamit ko? Sagutin mo yung tanong ko, ma. Kinikita mo pa rin ba tong lalaking to? Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa kanya kaya mo hiniwalayan si Papa? Walang kinalaman si Miguel kung ano man ang nangyari sa amin ng papa mo. Sa tingin mo maniniwala ko? Eh halos buong buhay ko pansin kong lumulutang yung utak mo sa ere. Kami ni Papa yung kasama mo, pero yung puso't isip mo nasa taong to, di ba? Matagal nang tapos ang istorya namin ni Miguel. Hindi, ma. Kahit natapos na kayo, alam ko at kitang-kita ko sa mata mo na siya pa rin. Be, pwede ba ako makitulog dyan? Huy, Lian! Si Mama kasi, kakainis. Oh, bakit? Anong nangyayari? Sabi ko kasi sa'yo sa school kanina, naduda ako sa lalaki nakita ko sa picture. Oo, confirm ba? Ano sa tingin mo? OMG! Dahil sa lalaking yon, dahil sa taong yon, nagkaletse-letse na yung buhay namin. Sinira niya yung pamilya namin. Sinira niya yung buhay ko, yung buhay ni Papa.
At kung mabibigyan ako ng chance na mabago ang lahat, gagawin ko. Miss Universe 1998, Miss Trinidad and Tobago. My loneliness is killing me. Like this in 1998, 1999. They are ready. Are they ever ready? Me, baby, one more time. Uy, miss, kanina ka pa dyan? Hindi ka pa nangangate? Elson? Sige na, wala na ako. Nagagawin kasi ako. Elson? Elson! Elson! Welcome to San Antay. Hirap mo namang habulin, saglit lang. Asan ba tayo? Kanina pa ako nalilito. Tensya na miss, pero hindi kita kilala. Ito naman, parang nakikipagbiruan. Tama na, cut na. Asan si Danica? Magkasama ba kayo? Ha, Elson? Paano mo na ang pangalan ko at sinong Danica? Tama na, di na ako nakikipagbiruan. Ano to? Karatula, likid ko sana sa may gate kaso dumating ka bigla. 1998? Ano 1998? Taon yan ngayon miss. Taon ngayon? Oo. Mauna na ako miss. Tsaka didikit ko pa to. Ginising lang naman kita kanina. Tsaka kung makaabol ka naman sa akin, ano yun? Gusto ka na agad sa akin. Sige na, wala na ako. Sinira niyo yung pamilya namin. Sinira niyo yung buhay ko. Yung buhay ni Papa. Dahil sa taong yun, nagka-leche-leche na yung pamilya namin. Kung mabibigyan ako ng chance na bago ang lahat, gagawin ko. Dandani mo nga pagpaypay kay Big Soto. Alam mo bang tag 20 pesos yan? Sige. Sino siya? Sino siya? Uy, Riz, ate, nakikita mo ba kami? Malangaw. Sino kayo? Elson, sino sila? Maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga kilala yung babaeng yan. Baka masama ang pakiramdam niya. Okay ka lang ba? Himati ka kanina dahil sa init. Hindi yan. Seryoso ba talaga to? Sige na, mauna na ako. Kanina ko pa dala-dala tong karato lang to. Malalagat na ako kay ma'am nito. Sige, bye, Els. Bye-bye. Bakit parang pakiramdam ko kilala ko kayo? You know me? Hindi ako sigurado. Ako nga pala si Bea de los Reyes.
Yan si Tita Bea, aka Tita Bebs. Siya yung mama ni Danica. Lagi niya akong pinapatawa. At balita ko, siya nakaisip ng pangalan ko. Ako naman si Gia Amanda. Ito naman si Tita Gia, Gia. Ewan ko, lagi pa rin ako nalilito. Siya yung reporter sa TV nung nag-away kami ni Mama. At Mama rin siya ni Elson. Kaya Amanda, reporting live. Wala ka. Tita Bea? Tita Gia? Seryoso ba? Di nga. Kung nandito yung mga kaibigan ni Mama, baka... Hoy, Griselda, dito ka na pala. Anak, bakit ang bastos ng bibig mong yan? Anak, Lian, hindi ko na nasadya. Ayos na, hindi ko na nasadya. Ma, ikaw may kasalanan nito, no? Bakit ako nasa taong to? Dinala mo ko dito, no? Ako 98. Seryoso ba, ma? Parusa ba to? Pero syempre di ko yung ginawa. Ano ba kayo? Pero, anong ginagawa niyo dito? Sino siya? Tara, lakad muna tayo. Okay, Lian. Alalahanin mo kung paano ka napunta dito. Time machine? Barang? Bakit mo kasama yung mga batang tita mo? Lalo na yung nanay mo. At hindi lang yun. Kaharap ko lang naman yung 18 years old na nanay ko. Saan ka pupunta, Lian? Lian, come back! Paano nandito ko? Mama ko ba yung magandang babaeng yun? Ayoko maniwala. Gusto ko na bumalik. Excuse me, may babae ba sa loob? Sino naman to? Ay ate, napakasuplada mo naman. Alam mo bang nasa panlalaki kang banyo? Buti na lang talaga. Akala ko si Papa nung bata pa siya. Hindi ka rin kapatid ni Mama. Anong ibig mong sabihin? Wala. Excuse me. Ano yung nasa kabilang section? Hoy, hindi, wala. Promise. Promise. Hoy! Ko. Sorry, hindi kita nakita. Okay? Sino tong lalaking to? Bakit parang sama ng kutob ko? Hindi kaya... Shish, si Miguel. Sorry, hindi kita nakita. Papatayin kita! Papatayin mo siya! Papatayin mo siya! Umayag! Patayan na lang ano! Sige! Ang pogi talaga ni Big Soto, no? Pag talaga sila pumasok sa agad yung pogi. Pogi, no? Eight de los Reyes, stickers. Posters, phone, and gadget. Mr. Soriano. Mr. Soriano, nakikinig ka ba? Gadgets are prohibited to my classes.
Okay, class, take your notebooks and answer this assessment and make sure na wala na kayong tinatago sa akin. Lahat ako notebook. Ano ba to? Where's your notebook, Lian? Wala nga eh. Baka nasa locker mo. Saan ba yung locker? Ano doon? Anong ballpen? Meron ka mo? Sige, ma'am. Asan ba yung locker dito? Hindi ba't sinabi ko bawal magdala ng beeper sa klase ko? Kanino yan? Miss Di Magiba, narinig ko na galing sa bag mo yung beeper. Po? Imposible yan, ma'am. Wala ko akong beeper. Open your bag. Ma'am, promise po, hindi po ito sa akin. Okay din, kung hindi sa'yo yan, hanapin natin yung may-ari. Read the message out loud. Pero ma'am... Read! Iho, Miguel, naiwan mo yung baon mo sa bahay. Diyan ka na lang kumain sa school. Ah, patawa-tawa pa kayo dyan? Okay, anong nangyayari? Miss Di Magiba? Mr. Suarez? Bakit nasa locker ko to? At saka, nakasulat dito sa diary yung mangyayari pa lang. Yes! Ang laking tulong nito sa akin. Pwede ko magpaghiwalay si Miguel at si Mama. At yung future ko, magiging maliwanag. Magiging happy family kami. Tama! Tama! Excuse me, ikaw na naman ba yan? Hindi ka ba marunong tumingin ng sign? Inuulit ko, pang lalaking CR to, miss. Bakit ba? Hindi ko napansin eh. O baka tanga ka lang? Uy, kung makatanga ka? Teka lang, di ba notebook yan hindi magiba? Ha? Hindi no? Diary niya yan kung hindi ako nagkakamali. Pwes mali ka. Excuse me. Napaka-epal mo naman. Hindi kita maintindihan? Akin na yan. No. Sige na kasi akin na yan. Sunumbok kita sa nanay ko. Gusto mo bang samahan pa kita? Babalik ko to kay di magiba. Kasalanan mo to eh. Dapat ikaw lang yung pinaparusahan. Hindi ko naman kasi alam na nasa iyo yung beeper ko. At saka, why did you read my mom's message? Alam mo bang nakakahiya? Ah, ayan talaga yung iniisip mo ngayon ah. Whatever, miss. May pangalan ako. Whatever, di magiba. Nakakainis ka. Gusto kitang sakalin. Baka nakakalimutan mo, tinamahan mo ko ng basketball sa ulo. Sinadya ko ba yun? Kahit na, alam mo naman maraming Can you tao. please shut your mouth na lang? Nag-sorry naman ako ah. Eh ngayon, nagsorry ka ba? Hindi sorry. Hoy, saglit! Talaga bang 1998? Ano kasing karapatan ni Victor para kunin yung diary ni Mama? Ba't ba kasi ginawa niya yung diary? O yan? Alam niyo bang simula nung nakarating ako dito, wala nang ibang ginawa si Miguel kundi sundan si Mama. Para siyang scotch tape, glue, mighty band. Kung saan si Mama nandun siya eh. Dikit ng dikit. Sabi ni Tita Bea mag-aaway sila. Tapos ngayon makikita ko para silang love team ng taon. Nahiya naman si Richard Gomez at si Don Sulueta sa kanila. Panay sunod nitong si Miguel. Araw-araw, lagi-lagi, oras-oras. Kulang na lang idikit niya sarili niya sa nanay ko eh. So bakit ako nasa 1998? May mission ba ako? Sinumpa ba ako? Usually yung mga taong sa stock sa pas may mission eh. So si Miguel,
si Mama, ang mission ko ay pag-iwalayin sila. So, paano ko sila pag-iwalayin kung wala yung diary na yun? Baka ito. Ayan na naman siya. William, bakit mo ginawa yun? Ano ba ang problema mo? Aray, notebook yan yung Dimagi ba? Babalik ko to kay Dimagi ba? Diyan ka pala, halika dito. Ano ba ang problema mo? Yung diary, nabalik mo na ba kay Griselda? Ha? Akin na, ibalik mo sa akin. Bakit naman? Teka, alam mo ba kung anong nakasulat sa diary na yon? Bumalik na tayo sa klase. Umamin ka nga, taga dito ka ba? Sino ka? Anong tinatago mo? May mission ka rin ba? Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Yung diary, alam mo ba kung anong klaseng diary yon? Victor, time traveler ka rin ba? Mamayang uwian, mag-usap tayo. Hihintayin kita sa labas ng buwan. Oh, Lian, bakit ka nandito? Ma? Esther, Griselda? Uy, hi! May hinihintay ka ba? Huwag ka nga makialam kay Lian, may sarili siyang buhay. Ah, hindi naman. Anyways, Lian, bakit ka nandito? May hinihintay ka ba? Ay, may ka-date. Hey, nakapajama. O siya, mauna muna kami, mag-aaral pa kami. Sipag nyo naman. Sinabi mo pa, sige, uuwi muna kami, huwag ka masyadong magpagabi ha. Salamat po. Anong po? O sige na, good night na Lian. Bye! Ano? Ang tahimik. Ano na? Diary ng nanay mo. Ano pang alam mo? Ano pa bang gusto mong malaman? Shit ka! So alam mo ba ng anak ko ni Griselda? Etong diary na to. Alam mo ba nakasulat dito yung mangyayari pa lang? Oo. Niloloko mo pala silang lahat all this time? Bakit ikaw hindi? As much as possible, keep this between us. Bakit? Ano ka ba? Taga dito ka ba? Tagasan ba ako sa tingin mo? Ang walang kwenta mong kausap, no? Ang ibig kong sabihin, taga-future ka ba katulad ko? Hindi na mahalaga kung saan mundo ako nanggaling. Ang mahalaga, mapaghiwalay natin si Griselda at si Miguel. Yan ba ang rason mo kung bakit mo kinuha yung diary ni Mama? Ayokong maghirap si Griselda sa hinaharap. Alam mo? Dahil kay Miguel, nagka-deletse-letse na ang lahat. At bilang kaibigan ni Griselda, bilang nagmamahal sa kanya, it doesn't matter how many times I can go back in the past. What matters to me is to give her the future that she deserves. Mahal mo talaga si Mama? Mahal mo din siya, di ba? Oo naman. Kaya magtulungan tayo. Biyaya na sa atin yung diary na yan. Dahil dyan, alam na natin ang susunod na mangyayari. Kaya, imbis na mag-away tayo at mag-agawan, bakit di na lang tayo magtulungan? Total, iisa lang naman tayo na gusto. May point ka naman. Ano, din? O plan, pag-iwalayin si Miguel at si Mama. Dear Diary, habang nag-aaral kasama si Miguel, dinalaw ako ng antok. Kaya nakatulog ako paggising ko si Miguel na ang kaharap ko. Paano ko ito mapipigilan? Coffee? Ah, sige, kape. Sabi sa diary, habang nag-aaral kasama si Miguel, dinalaw ako ng antok.
Ano bang dapat natin gawin? Ano bang dapat natin gawin para di sila dalawin ng antok? Kape? Zelda, mo ba? Salamat, Victoria. Lagi na lang sinasabi, pwede ka bang makatabi? Kahit sandali lang, pwede ba? Sana'y pagbigyan, sige na. Mukhang tinamaan, yata ako. Sana'y pagbigyan mo ba? Hi, ito na naman tayo. Plano na naman. Dear Diary, habang naglalakad ako, habang buhat ang napakaraming notebook, ginulat ako ni Gia. Buti na lang talaga at natulungan ako ni Miguel. Ay, hindi lang yan. Sorry, may pinapagawa si ma'am sa'yo. Salamat, Lian. Let's go to the cafeteria. Sige. Bye-bye! Ngiting tagumpay. Dear Diary, dito ko ata nakumpirma na may gusto sa akin si Miguel. Sa araw na ito, sa eksaktong alas 8 ng gabi, sinabi ni Miguel na gusto niya ako. Confess si Miguel kay mama? Napabigay ni Miguel sa'yo. Mahal kong Criselda, sa pamamagitan ng mensahe na ito, nais kong ipahayag ang mga damdamin na nagbibigay buhay sa aking puso. Sa gitna ng mabilisang mensahe at madali ang pamamahagi ng nararamdaman, nahanap ko ang kahulugan sa kakawian at masusing pagsulat. Sa simpleng ngiti mo, sa bawat watak ng ulan o paglipas ng araw, mas lalo akong nahulog sa iyo. Ang mga araw na tayong magkakasabay ay puno ng diwa at nakaraan, na parang lumang pelikula ng pag-ibig. Hindi ko alam kung paano ko maipapahiwatig sa iyo ng tama, ngunit nais ko lang sabihin tuwing kasama kita, ang mundo ko'y puno ng kasiyahan. Sana maramdaman mo rin ito at mahanap natin ang ating sariling kwento ng pag-ibig. Nagmamahal, Miguel. Babalik na yung test paper niyo ngayon sa lahat ng subject. Bumawi na lang kayo kung gusto niyo pang magkolehiyo. Sheesh! Yan, ang score mo sa math? 98. Ikaw? 95. Ikaw, Sata? 98. Ikaw, Miguel? 98. Ikaw, Elson? 95. Sige. Saka nga ko lang, may nalalapit na field dress sa susunod na linggo. Ang kailangan ko lang ay pirma ng mga magulang niyo upang pruweba ang pinayagan kayong gumalo. Ano na naman ito? Field trip. Masaya to kaya sumama ka ha? Papapirma ko ba ito sa magulang ko? Oo, para makasama ka. Eh, classmate ko nga si mama eh. Uy, ilan score mo, Victor? Uy, isa lang pala mali mo. Congrats. As expected. Sa'yo ba? Ha?
Anyways, those students who got 75 below in mathematics will have to retake the exam. Kapag hindi kayo nakapasa ulit, I'm afraid you have to move into another class, sabi ni ma'am. Ano mo binabalik ko? Dad doesn't allow us to go on field trips like this. So, hindi ako sasama. Ang pag-ibig hindi parang cellphone. Pag naluma, papalitan. Disiplina ang papairali natin sa field trip na ito. Wala sanang hihiwalay sa mga kaklase nila at mas lalong walang gagawa ng kalokohan. Kuha? Yes, ma'am! Sige. Magtulong-tulong tayo sa paggawa ng bonfire, tent at pag-ihaw. Kuha? Yes, ma'am! Zelda, ako na yung dadala ng bag mo. Salamat, Miguel. Aba, akala ko nabibigatan ka sa bag mo, Miguel. Manahimik ka, Elson. Akala ko ba magagalit si Dad? Then why are you here? Someone made me come here. Wala nang view. Gusto ko na mag-camping. Ikalma mo yung sarili mo, Bea. Alam mo ba, ang huling camping ko year 1996 pa ata yun. Sige na, class. Let's help each other. Do your duties. Student Dick. Make sure, bantayan mo yung mga kaklase mo, okay? Sure, ma'am. Ayan na! Sa'yo, o sinta, kahit na ika'y Kain na na! Ay, sige, let's go. Oh, amo? Plus, I think this is an opportunity to talk about the future. Ito talaga ang rason kung bakit tayo nag-field trip. Alam naman ninyong lahat na last school year na to ninyo as high school student. So, I'm requesting everyone to share their dreams in front of your classmates. Ma'am, Bea, gusto ko maging housewife. Kala niyo ba nagjo-joke yan? Gusto ko na masaya ang pamilya ko sa future at syempre magkaroon ng baby girl. At ipamamana ko sa kanya ang mga eclipse ko. Ako, gusto kong magkaanak, tapos lalaki, tapos kaparehas ko pa ng pangalan. Ang baduy mo naman. Ay sige, gusto ko na lang maging piloto. I want to become a reporter just like my dad. Hindi ko pa alam kung ano gusto kong maging. Kala ko ba doktor? Kayo na lang. Okay naman. why not politically? Pag-isipan ko pa, I want to become a lawyer. Ayos yan ha. Ipagtatanggol mo ba si Zelda? Nice one, Bea. Feel. Well, it depends kung anong kaso meron siya. Pagtatanggol? Gusto ko maging professional photographer. Gusto ko na hindi lang ako yung nakikinabang sa mga litrato na kinukuha ko, kundi yung pati yung mga tao na lumalapit para magpakuha ng litrato sa akin. Lahat naman kasi ng mga alaala dapat lang nakunan ng kamera. At least, yung mga litrato na yun, tatagal. Maalala pa nila kahit sa matagal na panahon. Matagal niya na palang pangarap ang maging photographer. Nanilait ko lang at hindi binigyan ng halaga. Next, Lian. Ma'am, gusto ko po magtrabaho sa ibang bansa. Thank you. Hindi ka nagkaarawan niya. Wala, ano to? Ano? Gulat na gulat. Thank you. Sige na, make a wish. Hindi mo naman ito kailangan gawin. Kasi magawa ko na eh. Dami mong pakulo, lagi mo naman ako inaaway. Well, hindi ngayon dahil birthday mo. Wow, ito, sobrang vintage. Hindi mo yan nadadala sa future kaya sulitin mo. Alam ko paulit-ulit na kita sinusuyo at hindi niya ako mapapagod. Kaya ako patunayan ko talaga ang sarili ko sa inyo. Kaya ito, tingnan mo yun. Are you telling me that you like me? Akala ko si... Well, I like you too. Matagal na. Simula pa noong naging magkaibigan tayo, Miguel.
happening? I'm so happy. Griselda, Pasensya sa akala. Griselda. Mali yung iniisip mo. Hindi totoo yung nakita mo. Pakiusap, Miguel. Hayaan mo muna ako. Aalis muna ako. Paano naman kita pa-uwiin? Matapos mo makita lahat ng yun? Griselda naman, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Alam mo ba, nagugustuhan na talaga kita eh. Akala ko iba ka sa lahat. Akala ko ikaw na. Akala ko kasi Tama na, Miguel. Huwag mo na akong kakausapin ulit. Nagtiwala ako sa iyo. Pero wala ka pa rin palang pinagbago. Ang sama mo pa rin. Hindi ka na nagbibiro lang. Pati damdamin ko pinaglaruan mo din. Anong taon ka ba talaga pinanganak? September 9, 2006. 2006? Oo. Eh, anong taon nagpakasal mga magulang mo? 2010, 2009? Di ako sure. Ibig sabihin ba nito, pinanganak ka na bago sila kinasal? Parang gano'n na nga. Bakit ba? Iyan, pakinggan mo. Anong taon nagkakilala yung nanay at tatay mo? Hindi ko alam. Ni kahit kailan, di naman ako nagtanong eh. Sigurado ka bang tatay mo yung taga Baguio? Yung pinakasalan ng nanay mo? Oo naman, si Pops nagpalaki sa akin eh. Pero hindi ibig sabihin na siya, mama mo. Uy, saan ka punta? Ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang maaninag. Napakaloko mo, Miguel. Bakit ba hindi mo ko hayaang paliwanag? Bakit ba ang bilis mong maniwala? Paano ka naman magpapaliwanag sa akin, ha? Kita niloloko. Akala ko kasi ikaw si Vinis. Tanga ko naman kung maniniwala ako sa'yo. Eh ano yung nakita ko? Bakit ba ayaw maniwala? Dahil nakita mismo ng dalawa kong mata ang nangyari. Isa kang manuloko at hindi yun mababago ng kahit na anumang paliwanag. Lian, magaling ka sa akin. Yes, naghihiwalay na sila. Kailangan natin silang pigilan. Ha? Nababaliw ka ba? Bakit naman? We can take risk, okay? May posibilidad na tatay mo si Miguel. Kaya hindi natin sila pwedeng paghiwalayin. Eh ano ka ba? Si Pops nga tatay ko. Lian, makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Pipigilan natin sila. Ha? Bakit? Akala ko ba? Tiwala lang kailangan ko sa'yo. Bakit ba ang kitid ng isip mo? Kung makitid ang isip ko, ano ka? At tigas talaga ng ulo mo. Dear Diary, sa tingin ko ay nagdadalang tao ako. Mas mabuti na din siguro hindi ko na sabihin kay Miguel dahil baka hindi matuloy ang kanyang pag-alis papuntang New York upang doon mag-abogado. Griselda. Griselda, akala lang ni Miguel na ikaw si Vinis dahil inutusan ko lang ang kapatid ko na pumasok sa classroom. Ha? Huwag mo nga siyang ipagtanggol. Nagsasabi ako ng totoo. Teka, naguguluhan ako. Ano ka mo? Di totoo yung nakita mo. Nagulat lang siguro si Miguel nung nakita niya ang kapatid ko. Mag-sorry ka kay Griselda. Ayusin niyo yung problema niyo. Kita mo namang ayaw niya akong pakinggan, di ba? Kahit na. Alam mo namang nagkamali lang siya ng akala. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Victor? Oo, seryosong seryoso. Kaya sige na, bumalik ka na sa kanya. Balikan mo na siya. Ganyan ka ba talaga ka, Bobo? Kapag nag-aaway, kapag di binibigyan ng chance, susuko agad. Hiyang-hiya ako na maging... Bakit pa kasi sa danabi namin ng tao, ikaw pa? Hindi kita maintindihan. Humingi ka ng tawag kay Griselda. Huwag mong isiping mali siya. Magsuri ka dahil nasaktan mo siya. Gising na siya. Ma! Tita Gia, Tita Griselda. Anak, kumusta ka na? Ano bang napanaginipan mo? Masama ba?
Ma, I'm sorry ma. Wala na akong ibang ginawa kundi magdudahan ka at bigyan ka ng sakit ng ulo. Napakasama kong anak, ma. Hindi ko man lang naisip na naghihirap ka rin pala. Minig ka, anak. Kahit kailan, hindi ka naging sanhi ng paghihirap ko. Dahil sa'yo, ikaw ang rason kung bakit ako bumabangon sa araw-araw. Ikaw ang lakas ko, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Kaya anak, huwag mo isipin na ikaw ang dahilan na naghihirap ako. Ikaw ang rason kung bakit hanggang ngayon, buhay pa ako, anak. Kaya anak, hindi ka lang sa akin. Ha? Ma, sorry ma. Saglit lang. May gusto pa akong makita, Tita Bea, kung pwede po sana. Uy, sino to? Uy, unggatan ng past! Ano ka ba? Nandito si Lian, no? Si Miguel yan, greatest love ni Mama. In fairness, may point yung bata Criselda. Oh, ito, sino to? Ang ganda nito ah. Alam mo ba, si Velasquez dati may gusto sa mama. Uy! Ay, inay, balik ko kayo. Siya lang ang balik ko, anak, okay? Kumusta ka na? Okay lang, ikaw. Okay lang din. Kanina ka pa? Sakto lang. Uy, alam mo ba kanina? Pumunta kami ni Mama sa mall. Ang daming pogi, no? Oo! Di ka pa rin talaga nagbago. True! Ay, munti ko nang makalimutan. May pinabibili pala si Mama sa'yo. Ibigay mo daw to kay Teta Zelda. Di naman ako nakatira sa bahay, alam mo yun. E di pag nagkita kayo, Ang petsa ngayon ay September 9, 2006. Nasa Warrior si Cassandra, kaya nagkita kami dito sa labas. Oo, alam na namin kung ano yung papangalan namin sa anak mo, Zelda. Kagaya ng luto sa bulaklak, sinisimbolo ito ng purity. Gusto namin na lumaki ang anak mo na pure, a transparent person with lots of people around her admiring her because of her innocence. Kaya, papangalan namin ito. Sa huli, ang nakaraan ay naglalahad ng mga aral, nag-uudyok sa atin na yakapin ang kasalukuyan at itulak ang sarili sa hinaharap na puno ng bagong pangunawa. Sa loob ng kaharian ng mga alaala at ang patuloy na agos ng oras, natatagpuan natin ang ganda ng ating hindi maulit-ulit na paglalakbay. Welcome to the future, Victor. Loko, pakita! Unsa na? Oh, wala ko nagkatawa. Katawa ka.